Sige, magsimula tayo sa isang linya na parang galing sa teleserye, no? Ano yon? Magsasabunutan daw kami. Yan ang hamon ni Senator Amy Marcos. Oo, yan yung naging media ng lahat. Yung mahabang press con ni Senator Panfilo Lacson. Eksakto. At base sa material na hawak natin, himayin natin to. Kasi hindi lang ito simpleng, alam mo yon, personal na away eh. Hindi talaga. Dito napapasok yung mga bilyon-bilyon kontrata. Mga ghost project. Oo, at malalaking investigasyon. Ang fascinante dito ay kung paano niya ginamit yung isang personal na atake para buksan lahat. Yun nga, tingnan natin kung paano nagkakabit-kabit ang isang parang away-kalye sa mga malalaking issue ng bansa. At para sa iyo na nakikinig, ito yung chance na makita natin yung strategy sa likod ng bawat salita. Okay, so simulan natin sa ugat. Ang punot dulo nito yung issue ng pork barrel, di ba? Oo, sa 2026 budget. Pero ang nag-viral, yung naging headline talaga, ay yung hamon na sabunutan. So paano niya sinagot yun? Halatang pinaghandaan niya. Sobrang direkta. Para siyang may 1-2 punch agad eh. Okay, ano yung una? Una, sabi niya, hindi po piluka ang aking buhok. Inuulit-ulit pa niya tapos sinabing hindi rin pustiso ang ngipin niya. So a very literal interpretation ng sabunutan. Oo, parang sinasabi niyang walang peke sa akin. Para sa kanya kasi, dalawa lang ibig sabihin nung hamon eh. Na ano? Una, iniisip ni Marcos na peke ang buhok niya o yung pangalawa na mas malalim. Yung iniinsulto siyang bakla. Eksakto. At dun pumasok yung pangalawang suntok niya na mas mabigat. Yung sinabi niyang, lalong hindi ako bakla. Oo, sabi pa niya, kung sa tingin ni Senator Marcos ay bakla siya, wala na raw siyang makikitang macho sa mundo. Nasa politika ng Pilipinas, isang calculated move yan, hindi ba? May ine-establish siyang persona. Tama. It's about projecting an image of, strength. Para patibayin pa yan, inihambing niya ang sarili niya kina Tito Soto at Gringo Honasan. Yung macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. End of discussion. Yun mismo. Malinaw na yan ang pundasyon na gusto niyang tayuan bago siya bumanat sa mga mas seryosong issue. At dito na niya inilabas yung parang alas niya, yung konsepto ng moral ascendancy. Oo, at napaka-effective nun. Naging sandata niya yun sa buong press con. Parang sinasabi niya, bago mo ako batuhin, siguraduhin mo munang malinis ka. Ganun na nga. Yan ang naging sentro ng mensahe niya. Hindi lang kay Marcos, kundi sa lahat ng kritiko niya. So after niyang i-establish yung personal credibility niya, Agad-agad. Walang sinayang na oras. Parang okay, tapos na tayo sa personalan, trabaho naman. Dito na pumasok yung Blue Ribbon Committee. back to business. Tama, inilatag niya agad ang 3 agenda para sa susunod na hearing. Okay, ano yung una? Una, yung tinatawag na Cabral Files. Ito yung sa yumaong undersecretary, tama? Yung mga dokumento. Oo, nag-issue na raw sila ng sabina sa DPWH para makuha ang mga iniwang papeles ni Yusek Cabral. Kasi sabi niya, kailangan nila nung black and white. Makes sense. Hindi pwedeng puro testimonya lang. Hindi pwede. Pangalawa, at ito yung mabigat. Yung mga ghost project? Ito yung nakakagulat na detalye. Sabi niya, may informasyon daw siyang sinadya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonuan na magsumite ng maling grid coordinates sa Malacanang. Teka, grid coordinates? Parang Waze o Google Maps? Eksakto. Parang specific location sa isang digital map. Nag-report sila ng daang-daang proyekto sa iba't ibang lokasyon. Pero ang totoo, Walang proyekto doon? wala. Ang resulta raw, based sa impormasyon niya, 421 na ghost projects. Grabe, 421? Na binayaran pero hindi nag-e-exist. Okay, tapos ano yung pangatlong target niya? Tungkol naman sa mga testigo na mukhang bumabaliktad. Yung BGC Boys. Oo, partikular sina Alcantara at Bryce Hernandez. May balita raw kasi na binawi na nila o babawiin pa lang ang kanilang mga testimonya. So, anong plano niya doon? Gusto niyang marinig mismo mula sa kanila sa hearing para maitala sa official record ng Senado kung totoo ba yon at kung sino yung mga influential people na kumausap sa kanila. Kung may pressure bang nangyari? Tama, gusto niyang ilabas yon. Pero, ang tanong, gaano ba kalaking dagok sa isang kaso kung biglang bumaliktad ang testigo?
Kasi sinabi niya na hindi naman stand-alone ang testimonya nila. Oo, may iba pa raw ebidensya. Pero inamin din niya mismo na malaki pa yun ang epekto, lalo na pagdating sa korte. Bakit? Anong pagkakaiba? Kasi magkaiba ang standard. Sa investigasyon ng Senado, sapat na ang probable cause. Yung may rason lang para maniwala na may krimen. Okay. Pero sa korte iba. Ang kailangan doon, guilt beyond reasonable doubt. Napakataas na standard niyan. So kahit marami kang dokumento, Kahit sandamakmak pa yan, kung yung testigo mo mismo umatras, manghihina talaga yung kaso sa harap ng hukom. Malaking bagay. okay, malinaw yon. So napakalaking bagay pala talaga na mapanindigan ng mga testigo yung sinabi nila. Pero hindi pa din natapos si Lacson, di ba? Hindi pa. May isa pa siyang linya ng investigasyon na binuksan. Dito na lumabas ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ito yung isa pang pasabog. Ang alegasyon ay umiigot sa pagbili umano ni Romualdez ng isang bahay at lupa sa isang mamahaling subdivision sa Makati. Okay, anong masama doon? Ang twist, ang sinasabing ginamit niyang front sa transaksyon ay yung pamilyang Disgaya. Taga, yan yung pamilyang kontraktor na iniimbestigahan din sa flood control anomalies? Yon mismo. Wow, so ang ahas na sunusundan niya rito ay yung trail ng tiwala Eksakto. That's the direct link he's trying to establish. na kung sino ang pinagkakatiwalaan mo sa isang malaking personal na transaksyon, malamang yun din ang pinagkakatiwalaan mo sa bilyon-bilyong kontrata ng gobyerno. Yun ba yung connection? Doon niya nakikita yung posibleng koneksyon ng personal na yaman at pundo ng bayan. Oo. Kung ganun kabigat ang aligasyon, ibig sabihin ba iimbitahan na nga si dating Speaker Romualdez sa hearing? Dito pumasok yung tinatawag na interparliamentary courtesy. Yung respeto sa pagitan ng Senado at Kamara. Tama. Ipinaliwanag niya na dahil miyembro si Romualdez ng House of Representatives, pwede lang siyang imbitahan. Pero hindi nila pwedeng pilitin gamit ang supina. So anong diskarte niya? Ang plano niya, uunahin muna nilang kausapin yung dating may-ari ng property. Nabalitaan daw niya ang handa raw mag-testify yun. Doon muna sila magsisimula. Matalinong diskarte. At parang hindi pa sapat yan. Tumalon pa siya sa iba pang national headlines. Oo, sinagot niya rin yung tanong tungkol kay dating Congressman Arnie Tives. Kung paano siya mapapauwi. Tama, lalo na't walang extradition treaty ang Pilipinas sa Portugal. Anong mungkahi niya? Gamitin daw ang United Nations Convention Against Corruption o UNCAC. Paano yun gumagana? Basically, kasunduan ito ng halos lahat ng bansa, 192 sila, laban sa korupsyon, parang teamwork ng mga bansa para hulihin yung mga may kaso. Pwedeng hilingin ng Pilipinas sa isang miyembro na tulungan silang dalhin si Teves sa isang lugar kung saan may treaty na tayo. Maraming paraan daw. At para isara ang press con, nagbigay pa siya ng payo. Oo, kay Senator Bato de la Rosa. Na nooy may init ang issue na baka may warrant of arrest na mula sa ICC. At dito, bumalik siya sa tema niya kanina. Bumalik siya sa moral ascendancy. Inamin niya na dahil nagtago na rin siya noon, wala siyang moral na karapatan para sabihin si De La Rosa na sumuko. Sabi niya, hindi ko pwedeng ipayo ang isang bagay na hindi ko naman ginawa. Isang sandali ng pagiging prangka, pero may kasamang payong praktikal. Tama. Yung practical niyang payo, simple lang. Kung wala namang opisyal na warrant, pumasok na siya sa Senado para makaboto. Sayang daw. At dito, nagbigay siya ng isang napaka-interesanting insight mula sa karanasan niya bilang dating hepe ng pulisya. Ano yun? Sabi niya, posibleng yung mga balita na si De La Rosa ay nasa Davao lang at nagmomotorsiklo, baka disinformation lang daw yon mula sa mga otoridad. Disinformation. Para saan? Ginagawa raw yun para maging kampante ang target. Pinalalabas mong alam mo kung nasaan siya, para hindi na siya masyadong mag-ingat. Kahit sa totoo lang, hinahanap mo pa rin siya. Oo. Isang taktika na inamin niyang ginawa na rin niya noon. Grabe yung level ng mind games, parang nakakakuha tayo ng inside scoop kung paano nilalaro ang laro. Talagang ipinakita niya lahat ng kaalaman niya bilang mambabatas, investigador at dating pulis, lahat sa isang upuan. So, para sa'yo na nakikinig, kung isipin mo, nagsimula tayo sa isang away-kalye na sabunutan. Parang ang babaw pakinggan, no? Oo, pero dinala tayo sa isang tour ng mga ghost project, bilyon-bilyon kontrata.
international law, police tactics, lahat na. Lahat na. Isang press con lang pero binuksan ang napakaraming pinto sa kung paano tumatakbo ang kapangyarihan sa bansa. Malinaw na malinaw ang ipinakita rito. Sa politika, walang isyung personal lang. Ang bawat salita ay bala, ang bawat pahayag ay isang strategic move. Ginamit niya yung atake para palakasin ang sarili niyang imahe, isulong ang agenda niya at magpadala ng mensahe. Isang performance, kung tutuusin, na nagpapakita kung paano sabay-sabay na nilalaban ang iba't ibang gera sa iba't ibang larangan. At bilang pangwakas na palaisipan para sa iyo, ang lahat ng narinig natin ay galing sa perspektibo ng isang tao. Inilatag niya ang isang komplikadong mapa ng mga alegasyon, depensa at plano. Oo, kanyang bersyon ng mga pangyayari. Kaya ang tanong na iiwan namin sa iyo ay ito. Sa ganitong sitwasyon, kung saan ang personal at pampublikong interes ay ganito na lang kadikit sa isa't isa, paano mo sisimulang alamin ang pagkakaiba ng isang tunay na paghahanap ng katotohanan laban sa isang politikal na manyobra lamang?